Nais kong basahin natin ang aklat ng Hebrew, talatang 1 hanggang sa mga susunod. Kaya nga, mga kapatid ko sa pananampalataya, naka-address ito sa atin, at mga kapwa ko na tinawag ng Diyos na makakasama sa langit. Praise the Lord. So, lahat po ng mga naniniwalang sila'y makakasama sa langit ay magsabing Amen. Hallelujah. So, ang sabi, alalahanin ninyo si Jesus. May mga panahon tayo ay nakakaramdam ng pag-aalinlangan, minsan nagdududa tayo. May panahon na makakasadsad kaya ako? Hanggang kamatayan o hanggang pagbalik ni Jesus, matatapos ko kaya ang aking karera? Malinaw na binanggit ng Biblia na tayo binigyan ng assurance, makakasama sa langit. So therefore, makakarating tayo lahat sa finish line. Subalit, ang isa sa mga susing nakikita ko rito na dapat nating gawin, lalo na ngayon sa panahong ito, ay ang alalahanin si Jesus. Diyan at diyan bumabalik ang ating aralin. Diyan at diyan bumabalik. Kung encouragement man ang pinag-uusapan, kahit i-encourage ka pa nang i-encourage, kay Jesus din yan mauuwi. Gaano man karunong yung counselor o yung tagapayo, alalahanin ninyo, kay Jesus pa rin yan mauuwi. No wonder ang sabi ng Biblia, alalahanin ninyo si Jesus kahit na sa paningin ninyo, sa pandinig ninyo, gas-gas na ang pangalang Jesus. Bagamat hindi kumukupas kailanman ang pangalan ni Jesus, pero baka sakaling may mga naririto, parang nagiging masyadong over-familiar na sa pangalan ni Jesus. Yet my friend, wala pa rin ibang solusyon na ibinigay ang Biblia at inituro ang salita ng Diyos kundi si Jesus. Kung bakit ang sabi po, alalahanin ninyo si Jesus. At bakit nga ba natin siya alalahanin? Siya ang apostol at punong pari ng ating pananampalataya. At salamat naman ang pananampalataya itaglay natin sa kanya galing. Salamat, siya yung punong pari ng ating pananampalataya. Hindi tayo relihiyon na tayo ang umimbento ng ating mga paniniwala o pananampalataya sa simbahan. Gaya ng mga ibang gawain ngayon, gaya ng mga ibang religious organization, gumagawa sila ng mga sarili nilang mga alituntunin, mga patakaran, at doon nakabase ang kanilang pananampalataya. Pero tayo iba. Ang pananampalataya natin ay wala sa ating organization. Ang pananampalataya natin ay nakay Jesucristo. Palakpakan ninyo, sige. Bakit? Dahil tapat siya sa Diyos na nagsugo sa Kanya, katulad ni Moses na naging tapat sa pamilya ng pamamahala ng pamilya ng Diyos, ngunit itinuring ng Diyos si Jesus na higit kaysa kay Moses. Alam ba niyo na si Moses, nadala niya ang mga Israelita sa lupang pangako. Meaning to say, naging tapat si Moses sa bayang Israel. Sumunod siya sa Diyos na dalhin ang bayan sa lupang pangako. So wala man tayong dapat alalahanin sa mga minsang agam-agam, matatapos ko kaya itong aking karera? Mamamatay kaya akong Kristiyano pa o babalik kaya si Jesus na madatnan akong handa? Kung ano-anong minsang mga pumapasok
ng mga negatibo sa ating isip. Bagay na hindi natin dapat pagbigyan at hindi natin dapat i-entertain kailanman. Never trust your mind. Trust the word. And the Bible says, higit si Jesus kay Moses dahil kung ihahalin tulad sa bahay, higit ang karangalan na nagtayo kaysa sa bahay na itinayo. Alam nating na may gumawa ng bawat bahay, ngunit ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Tapat si Moses sa pamamahala niya sa pamilya ng Diyos bilang at ang mga bagay na ginawa niya ay larawan ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Yan na, tingnan ninyo. Kung yan ay shadow, narito ang katuparan. Sino? Ngunit si Kristo ay tapat bilang anak na namamahala sa pamilya ng Diyos at tayo ang pamilya ng Diyos kung patuloy tayong magiging tapat sa pag-asang ipinagmamalaki natin. Tapat, in a sense, huwag mong tatalikdan yang pananampalatayang minsang pinagkatiwala sa iyo. Huwag mong tatalikdan kailanman ang natutunan mo at nalaman mo na tanging si Jesus ang iyong tagapagligtas at pag-asa sa kaluwalhatian. Siya'y tapat, ang sabi ng Biblia. Kung iniisip mo, hindi ka tapat, pero siya'y tapat. Umamin ka lang. Siya yung punong pari ng iyong pananampalataya. Punong pari means tagapamagitan. Nakakaunawa. And so therefore, hindi man natin dapat i-entertain yung mga pumapasok sa ating kaisipan sapagkat karamihan sa mga pumapasok sa ating kaisipan ay pawang mga kasinungalingan. May daya, may halo. Lalo na kung ang pakiramdam mo iba na. Huwag kang padala lalo sa pakiramdam mo. May panahon na pakiramdam mong hindi ka ligtas, huwag kang padala dyan. May panahon na pakiramdam mo makamundo ka, huwag ka rin padala dyan. Kung ano-anong mga bumubulong sa iyong kaisipan na minsan lalong nagpapasama sa ating pandama o kalagayan, lalo na kung ito'y iyong inaalalang patuloy. Samantalang kabaliktaran sa sinasabi ng Biblia na kung meron tayong dapat alalahanin ay walang iba kundi si Jesus. Bakit? Tapat siya sa sambahayan ng Diyos. Asad-sad na katamo. Tapat siya sa pamilya ng Diyos. Kung tapat siya sa pamilya ng Diyos, kapatid, hindi siya pabaya sa atin bilang pamilya o magkakapatid. Hindi siya kailanman maging pabaya sa atin. Maliwanag? And so, gaya ng sinasabi ng Banal na Espiritu, kung marinig ninyo ngayon, ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso tulad ng ginawa ng mga ninuno ninyo. Ito na. Pagamat naging tapat si Moses sa sambahayan ng Diyos, pero yung mga dinala niya sa lupang pangako, hindi naman lahat ay nakarating. Nagtapat si Moses sa kanyang tungkulin, pero may mga ilang hindi nakapasok. Bakit? Maya-maya ay ating maunawan. Pero ngayon, binalaan na tayo ng Biblia, huwag tayong magmatigas. Kung narinig mo ang tinig ng Espiritu, maraming paraan na ang Diyos nagpaparinig sa iyo. Minsan may mga sumusuway sa iyo, may nagko-correct, sinasaway ka, excuse me, minsan may nagpapaalala sa iyo. Huwag mong baliwalain yon. May mga panon, may mabasa ka sa Biblia. Hindi mo man literal na marahil naririnig ang kanyang tinig, bagamat yun ay posible siyang magsalita sa puso mo, sa iyong inner man. Pero minsan gagamit din ng Diyos ng mga ibang tao sa iba't ibang pagkakataon para ka lang paalalahanin.
Kaya nga binalaan tayo o pinaalalahanan na huwag nating patigasin ang ating mga puso. Ayun na lang, to give you an example, naririnig ninyo ang tinig ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, tapat siya sa kanyang sambahayan, pero baka sa loob-loob mo, nagre-rebelde ka. Dami kong mga pinagdaanan sa nagdaang 3 buwan na lockdown na ito. Nagutom ang pamilya. Kung ano-ano mga minsang pumapasok sa isip mo na minsan nagkakaroon ka na ng duda at sa pagdududa mo nauuwi sa bitterness at sa bitterness hindi mo namamalayan, offended ka na sa Diyos. Are you listening? So let us be very careful with that. Careful lang tayo. Baka ang Diyos nangungusap na sa atin at tayo pinapaalalahanan na kaya ka ng Diyos na tulungan, kaya ka ng Diyos na palakasin, kaya ka ng Diyos na proteksyonan, pero madalas nadadala tayo sa ating mga pandama, nadadala sa ating iniisip, nadadala sa ating mga nakikita. At yun pa naman ang madalas na nakakapanlumo sa atin. Yung parang gagamba kang sinapot na parang pag narinig mo yung mga ganong balita, parang wala ka nang magawa, parang paralyzed ka. Kagad kang nadadala. And no wonder, napapansin mong sarili mo, nagiging mainitin ka. Kapatid, uulitin ko, alalahanin ninyo si Jesus. Kahit na minsan nandyan na yung kanyang tulong, pero dahil sa masyado tayong na-aggravate natin yung sitwasyon, na-exaggerate natin yung sitwasyon, hindi mo na tuloy nakikita yung tulong na nandyan. Sa magulong mundo at sa maingay na mundong ito, kinakailangan talaga tayong manahimik para talaga marinig natin ang tinig ng Diyos. Huwag patigasin ang puso tulad ng ginawa noon ng mga ninuno ninyo. Nagimagsik sila sa Diyos, sinubok nila siya roon sa ilang, they provoke him. Pinrovoke nila siya over and over again. Tapat ang Diyos, pinuprovide ang lahat, pero sa reklamo nila, sa pagiging negatibo nila, pinoprovoke nilang Diyos. Nandyan yung provision, pero mukhang hindi sila mapalagay doon sa environment na kinalalagyan nila dahil nasa ilang sila. And so, masyadong highlighted yung wilderness na natakpan na tuloy yung God who can protect, God who can provide. Nadala sila doon sa disyerto, nadala sila doon sa init ng araw, nadadala sila doon sa mga nakikita nila sa kanilang environment, just like what's going on today, to the point na natatakpan na tuloy that God protects, that God provides, that God heals. Somebody say, I hope you understand this. Come on. Sana maunawa natin to. Hindi pwede na baka sakali sa mga nagdaang 3 buwan na ito, may mga ganong klaseng mananampalataya ang tinatamaan. Masyado kang natakot. Kaya nga sa sobrang takot mo, ayaw mo na tuloy lumabas sa bahay. No, hindi naman. No? Nasa ilang na sila, pero nandyan naman yung Diyos. Anong kwenta nung nasa mansion ka na wala ang Diyos? Anong kwenta na nasa paraiso ka na wala ang Diyos? Dito, pinakikita lamang ng Diyos. Hindi nakadepende kung anong klaseng environment na mayroon ka. Ang importante, yung Diyos na buhay, na handang tumulong at magpala. Come on!
Kaya nga, sabi ng Diyos, sinubok nila ako sa kasamaan nila. Kahit na nakita nilang ginawa ko sa loob ng 40 taon, kaya galit na galit ako sa henerasyong ito at sinabi ko, laging lumalayo yung puso nila sa akin at ayaw nilang sumunod sa mga itinuturo ko sa kanila. Ayaw nilang sumunod, ayaw nilang maniwala sa mga tinuturo ko sa kanila. Kaya sa galit ko, sinumpa kong hindi nila makakamtan ng kapahingahan galing sa akin. Ladies and gentlemen, this is the kind of kapahingahan that God wants you and me to experience, especially during this pandemic. I hope you got it. Somebody say amen for that. Sana naunawaan natin to. Yung bang alam mong kahit may krisis pero payapa ka? Somebody say amen. Yung bang alam mong kahit walang pumapasok na pera pero payapa ka pa rin? Yung bang alam mong kahit marami kang mga bayarin pero payapa ka pa rin? Kasi ano ba naman magagawa mo kung wala ng income, wala ng pumapasok, ang dami mo pang mga liabilities, tapos plus factor pa yung anxiety, plus factor pa yung nervyos, plus factor pa yung fear, di anong ang resulta mo? Tililing. Yan, at dyan ka mauuwi. Pero ayaw ng Diyos na mangyari yan sa atin dahil meron tayong punong pari, dakilang saserdote ng ating pananampalataya. Ito ang nais ng Diyos na dapat gawin ng mga Kristiyano sa panahong ito. Huwag nating i-provoke. Huwag nating subukin ang Diyos. Huwag nating siyang i-test. Bakit? Ano bang kasalanan ang ginawa ng mga Israelita ng mga panahong yon? They provoking by means of what? Murmuring. Complaining. Murmuring, complaining, murmuring, complaining. They always complain. Bawat galaw, kilos ni Moses, they criticize him. Ingat lang baka ngayong pandemic, baka ngayong crisis, hindi mo na tuloy nahahalata ang sarili mo, masyado ka na nagiging critical sa sitwasyon. To the point, may mga ilang pang, ewan ko kung gaano ito ka-reliable, pero nabasa ko lang, baka fake news ito, na isa sa mga kilalang artista, minura niya yata ang Pilipinas. Daming mga naglalabasan ngayong mga galit na galit sa sitwasyon. Ayaw na ayaw ang nangyayari. Kung sino-sinong minumura. But did you know that during this pandemic, let us treat this situation as if God is bringing us into the wilderness, passing us momentarily into the wilderness, but this too shall pass, whether you like it or not. Because death is not our destination, crisis is not our destination, bankruptcy is not our destination, sickness is not our destination. Believe me, you must learn to stand up and fight during this time. Prove that you are born again Christians, that you are believers, knowing that you have a great high priest. Give him a big, big hands of praise. And so God says, isinumpa kong hindi nila makamtan ng kapahingahan galing sa akin. Nakakatakot ito, na baka naman ang Diyos ay gustong bigyan ka ng kapahingahan, baka naman ang Diyos gustong bigyan ka ng kapayapaan. Pero ikaw naman masyado kang nag-aalburuto, masyado kang nakatingin sa mga bagay-bagay na nangyayari sa iyong kapaligiran. Masyadong highlighted yung wilderness. Nakalimutan mo na mayroong tapat na Jesus sa kanyang sambahayan. Mayroong Jesus na tapat sa kanyang sambahayan. Tapat siya sa kanyang pamilya. Hindi siya pabaya sa kanyang pamilya. Kung si Moses naging tapat sa kanyang pamilya o sa bahayan na nadala niya doon sa promised land, how much more si Jesus
na tapat na siyang aktwal nung larawan. Si Moses, larawan lang, pero ang katuparan ay si Jesus. Kaya nga kapatid, sabi po rito, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso ninyo na siyang magpapahina ng pananampalataya ninyo hanggang sa hindi ninyo namamalayan, unti-unti kayong lumalayo sa Diyos na buhay. Masyado kang reckless, tactless. Parang sino ka na minsan na bumubuga-buga ang mga lumalabas sa iyong bibig na hindi mo na iniisip that life and death comes sa iyong tongue, sa iyong sinasabi. So you should be careful with this. Lalo tayong maging maingat. Nandiyan tayo sa krisis na yan, pero kapatid, ang isa sa mga dapat nating bantayan na yung lalabas sa ating bibig. We should the more be going to be careful, lalo na sa mga panong itong napoprovoke tayong makapagsalita. Na yan naman ang gustong marinig ng diablo. Kaya nga si Job, yan ang kanyang binantayan. Yung lalabas sa kanyang bibig. Yan din ang binabantayan ni Satanas. Kaya nga, ang sabi ng Diyos kay Satanas, pansinin mo yung aking lingkod na tapat. Kaya nga, nang sinubok ni Satanas si Job, ang binabantayan ni Satanas kay Job ay kung ano ang lalabas sa bibig niya. Salamat na lang, hindi nagkasala si Job. Baliktad ang mga lumabas. Pinuri pa niya ang Panginoon. Nilwalhati pa niya ang Panginoon. Sa kabila ng pandemic, ng crisis, linwalhati pa niya ang Panginoon. Pinuri niya. Bagamat nauunawan ko na minsan mahirap gawin yan. Pero kapatid, wala tayong option. Kung ikaw ay believer, bigkasin mo na ang papuri. Kahit na paminsan mabigat sa'yo. Kaysa ang lalabas sa iyong bibig ay sumpa. Ang lalabas sa iyong bibig ay mga pagmumura. O baka pati ang Diyos ay minumura mo na. You should be careful with that. Everybody say amen for that. Hallelujah. So, ingat na baka maging masama ang puso sa hindi mo namamalayan, akala mo okay lang yung mga pinagsasabi mo pero nagpapasama na pala sa iyong puso, nagpapatigas na pala sa iyong puso, nagpapahina na ng pananampalataya at hindi mo napapansin lumalayo ka na pala sa Diyos na buhay. Masama, magpapahina, at magpapalayo. Yan ang sabi. Sasama, hihina, lalayo. Huwag nawang mangyari ito sa atin, kaya tayo dapat maging mapagbantay. Alalahanin natin, dapat ang Diyos sa kanyang bayan. Dapat si Kristo. Dahil ang sabi po sa verse 13, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan. Now, a kasalanan that Hebrew 3:13 talks about is not just the kind of sin you know, mga bisyo na you know. I'm not just referring to the bisyo only. No. It's far more worse than the bisyo. Yung sinasabi ng Bibliang para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan. Kasi yung lang lalabas sa bibig mo, kasalanan na yun. Kung puro doubt, puro complain, puro murmuring. Minsan, akala natin kasi yung kasalanan, ang bisyo lang. Pero yung lalabas sa bibig mo na puro murmuring, puro doubt, yung nag-aaway kayo mag-asawa na talagang parang balisang-balisa na kayo sa sitwasyon ninyo, tapos hindi ninyo namamalayan, lumalabas sa inyong mga bibig ay puro mga pagdududa,
tanda na ng pagdududa, tanda na ng pag-aalinlangan. Kapatid, si Satanas nagbabantay sa mga lumalabas sa inyong bibig. Alalahanin ninyo. Parang binabaliwala mo yung saserdoting tapat sa iyo, tapat sa iglesia, tapat sa kanyang sambahayan, na handang tumulong sa ating mga hinaing. Handang makinig. 3 buwan ang lumipas. Awa ng Diyos, walang nagkasakit. 3 buwan ang lumipas. Awa ng Panginoon. Nandyan pa rin tayo. At least, nakakakain pa rin tayo. Alang napabayaan. Yan. Dapat siyang Diyos. Alang may paborin. Alang may paborin. Sabihan ko kayo. Dito ako magwawakas. Ingat kayo dyan para hindi kayo madaya ng mga puro reklamo na titigas ang inyong puso. Ingat. Ingat. Sapagkat kasama tayo ni Kristo, kung mananatiling matatag, praise the Lord, ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang wakas. Sapagkat kasama tayo ni Kristo, kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya. Hindi sa gawa mo, hindi sa kabutihan mo, hindi sa kabanahan mo, no, sa Kanya. Yung purong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, panatilihin mong matatag hanggang wakas. Hanggang wakas. Ang pananampalataya mo ay matatag sa Kanya. And so, kung marinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang iyong puso tulad ng ginawa noon ng mga ninuno ninyo na nagkimagsik laban sa Diyos. Huwag nawa itong mga nakaraang linggo, buwan, hindi natin napapansin, may mga pagkikimagsik ng lumalabas. Huwag nawa. Bakus ang gawin natin ngayon, makinig, ayahan natin maging bukas ang ating puso. Magtiwala. Kahit kabaliktaran na nakikita mo, magtiwala. Kahit na nakakapanlumo ang naririnig mo, magtiwala. Kahit pa nakakapanghina na ang mga nakikita mo, magtiwala. Dahil ang pananampalataya na bigay ng Diyos kailanman, hindi ito manlulumo, hindi ito manghihina. Nasa atin yan. Yan lang ang dinidiman ng Diyos, na manatili tayong tapat sa ating pananampalataya sa Kanya hanggang wakas. Yan lang naman pananampalataya sa Kanya hanggang wakas. Hindi yung na-distract ka, kundi sa Kanya ka nakatingin. Hindi yung na-distract ka ng maraming bagay, kundi sa Kanya ka pa rin. Panginoong Diyos, salamat po. At nawa ang mensaheng ito ay nakatibay, nakatulong, nakadagdag ng kalakasan sa iyong mga anak. Pagpalain mo maging ang mga nanonood ngayon. Alam ko po may mga naririyan ang minsang nayayanig ang kanilang pananampalataya. Saan man sila ngayon, Panginoong Diyos, lalo na sila na ngayong nasa abroad, nasa ibang bansa. Oh Jesus, palakasin mo sila. Tapat ka. Ikaw ang aming dakilang saserdote. Tapat ka. Tapat ka sa iyong sambahayan. Tapat ka sa iyong sambahayan. Pinupuri ka namin, dinadakila. Salamat. Salamat. Hallelujah. Salamat. Salamat. In Jesus' name, everyone will say, Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Thank you for watching. Follow us on YouTube at JOVFWC TV.
The purpose of this video is to spread the gospel around the world and to encourage, equip, change people's lives through the power of God's Word. Please share, like, and subscribe to receive updates from our newest videos. God bless. Maranatha.